Yun. Sige, tawagin na natin ang magbibigay ng salita ng Panginoon sa oras pong ito. Walang iba kundi ang ating Pastor Mario Viñas. Yan, palakpakan natin ang Lord sa buhay ni Pastor. Ayan, magandang ang taas. Pakibaba nga natin ng kaunti ito at minamaliit nyo ata ako. Okay, yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Medyo marami po ang nagtataka, lalo po yung ating mga bisita. Sabi po ni Tatay Carleng, sabi niya, ang gagwapo nyo naman, ngayon ko lang nakita na anniversary na puro ganito. May mga nagtataka po kung bakit tayo ay nakaganito. Ang tema po kasi ng ating anniversary ay The Greatest Invitation. Ito pong ating mga kasuotang ito, mga kapatid, ay pagpapakita at paghahanda sa isang hinaharap na buhay na minsang isang araw tatayo tayong lahat sa harapan ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay meron pong dakilang paanyaya po sa atin. Okay, so ang topic po natin ngayong hapon is about the greatest invitation. Kung makikita po natin sa TV natin, mga kapatid, nandito po sa monitor natin, yung pong ating, medyo nailagay lang po dyan, hindi po dito. Kaya yung iba po na nandiyan dyan, kung inyo po lang makakaya pong matingnan at makita po yung ating monitor para po makita po natin yung ating pong pag-aaral at yung pong mga salita ng Panginoon. Topic po natin is about the greatest invitation. Dito po sa aklat ng Lucas, chapter 14, verse 16 to 24. Ganito po sabi. Aklat po ng Lucas, kapitulo 14, talatang 16 hanggang 24. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares ng kalabaw at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniuutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Alam niyo po, itong istoryang ito na ating binasa, kung makikita niyo po sa monitor, dito po sa right side. Kung makikita niyo po sa monitor, mga kapatid, ito po ay kasaysayan na ang kahulugan po, mga kapatid, ang pinatutungkulan po dito ay ang dakilang paanyaya ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po, mga kapatid, sabi po ng Bible, meron daw po isang lalaki, isang napakayamang lalaki na naghanda ng isang malaking salo-salo at inanyayahan niya ang lahat ng maraming mga tao. Datapat yung mga inanyayahan, sabi po ng kasaysayan, ay tumanggi at hindi sila pumunta. At ang sabi po ng taong ito sa kanyang mga alipin, pumunta pa kayo sa iba, yung mga hindi pa natin naanyayahan, puntahan nyo. Yung mga bulag, yung mga pilay, yung mga may kapansanan, puntahan nyo sila, anyayahan nyo sila. Ang sabi po dito sa talatang 26, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Alam niyo po, ito pong kwentong ito na ikinuwento ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ito isang kwento lamang. Ito po ay paglalarawan, mga kapatid, ng paanyaya ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao. Ito po'y tumutukoy sa dakilang paanyaya ng Diyos sa kaligtasan. Alam niyo po, minsang isang araw, iiwan po natin ang mundong ito. Minsang isang araw, matatapos ang buhay natin, whether we like it or not, mga kapatid.
anuman po ang ating paglaban, anuman po ang ating pagpigil, anuman po ang ating pag-ayaw, minsang isang araw, darating tayo sa hangganan, sa katapusan ng ating buhay. At darating yung po ang panahon, mga kapatid, na haharap tayo sa harapan ng ating Panginoon. Pero sabi ng Biblia, bago dumating yon, mga kapatid, ang ating Panginoon ay naghanda ng dakilang paanyaya. Ito po ay paanyaya ng Diyos para sa kaligtasan. Katulad po nung lalaking ito na naghanda ng isang malaking salo-salo, mga kapatid, ganun din ang Diyos. Ang Diyos ay naghanda ng langit para sa atin. Amen? Mga kapatid, at ang langit na inihanda ng ating Panginoon, mga kapatid, ay para sa lahat ng mga tao. Kaya ang Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, inaanyayahan niya ang lahat. Amen. Kaya alam niyo po, tinawag po ito na the greatest invitation. Alam niyo po, kung meron po sa atin dito, maaanyayahan sa Malacanang. Makakatanggap ng invitation mula sa Pangulo ng ating bansa, mula kay BBM. Mga kapatid, ituturing ito na pinaka mahalaga at pinakamalaking paanyaya na natanggap ng sino man sa atin. Siguro kung makatatanggap ng imbitasyon ang sino man sa atin mula sa Pangulo ng Amerika, ituturing ito ng sino man na ito ang pinakamalaki at pinakadakilang paanyaya na matatanggap natin. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang nag-aanyaya sa atin, hindi po Pangulo ng Pilipinas, hindi po Pangulo ng Amerika, hindi po isang kilalang tao, hindi po isang sikat na tao. Ang nag-aanyaya sa atin ay ang ating Panginoon. Tanong, saan tayo inaanyayahan ng Diyos? Inaanyayahan tayo ng Diyos, mga kapatid, na makapasok sa kanyang kaharian sa langit. Amen po ba? Mga kapatid, ang Diyos ay naghanda ng langit. At ang langit na ito, mga kapatid, ay inihanda ng Diyos para sa lahat ng tao. Tanong, bakit? Why is it that God is inviting us? Why is it that God prepare heaven for us? And why is it that God invites us all, mga kapatid, sa kanyang kaharian? Una, sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, talatang 27, mga kapatid, ang kamatayan ay nakatakda sa buhay ng tao. Mga kapatid, alam po ng Diyos na darating ang panahon, iiwan natin ang mundong ito. Alam ng Diyos, darating ang panahon, matatapos ang ating buhay. Tinalakay po natin, mga kapatid, sa church natin, yung expiration date. Lahat tayo, kung ang lahat ng produkto na nabibili sa market, kung ang lahat ng produkto na nabibili, mga kapatid, sa groceries, ay na-expired, ganun din yung buhay natin, may expiration. Pero sabi ng Diyos, bago tayo ma-expire, bago dumating yung panahon ng pagtatapos ng buhay natin, inaanyayahan tayo ng Panginoon na alin? Na matanggap natin ang kaligtasang inihanda ng Diyos sa atin. The Lord is inviting us. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Inaanyayahan tayo ng Diyos na tumalikod sa masamang buhay na meron tayo. Inaanyayahan tayo ng Diyos na maglingkod at magpagamit ng buhay sa Kanya. Inaanyayahan tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon na talikuran na ang mga buhay natin na magdadala sa atin sa pagkapahamak. Inaanyayahan tayo ng Diyos. Tanong, handa ba tayong tumugon? Kung ito po ang dakilang paanyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid, this is the greatest invitation of life. Alam niyo po ba, ang paanyaya ng Diyos sa atin is the greatest invitation in life. Sabi ko nga, kung tayo po ay iimbitahan ng Pangulo ng Pilipinas, biro mo, dito po sa pulo, sa dinami-dami ng tao, ikaw lang yung nakatanggap ng paanyaya na ang sabi ng Pangulo ng Pilipinas, inaanyayahan kita, pumunta ka sa Malacanang. Direkta, gusto kitang dumalo sa isang kasiyahang inihanda ko sa Malacanang. Nako, mga kapatid, we will be so honored and it will be great for us, mga kapatid, to attend.
Pag tayo nakatanggap, mga kapatid, biro mo, sa dinami-dami ng tao dito sa Kabuyaw, ikaw lang ang inanyayahan ng Pangulo ng Amerika na pumunta sa White House at dumalo sa handaang kanyang inihanda. Mga kapatid, isang napakalaking karangalan ito sa atin. Pero alam niyo po, ang nag-aanyaya sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, kung meron mang pinakadakilang paanyaya na matatanggap tayo sa buhay natin, yan yung paanyaya ng Diyos sa atin. Tanong bakit? Saan ka ba inaanyayahan ni Lord? Inaanyayahan ka na makapasok sa kanyang kaharian. Tanggapin ang buhay na walang hanggan. Tanggapin ang buhay na wala ng kamatayan. Tanggapin ang buhay na wala ng sakit, wala ng karamdaman dun sa kanyang kaharian sa langit. Amen po ba? So therefore, kung ang paanyaya po ng Panginoon sa atin is the greatest invitation in life, mga kapatid, therefore, this is an invitation not to first to ignore, to reject, and to delay. Kung ang paanyaya po ng Panginoon sa atin, ang pinakadakilang paanyaya na matatanggap natin. Why? Kasi yung paanyaya ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi po tayo inaanyayahan sa Malacanang, hindi tayo inaanyayahan sa White House, inaanyayahan tayo, mga kapatid, sa langit. And we are not just invited, mga kapatid, to go to heaven, but we are invited, mga kapatid, to live in heaven. Alam nyo, hindi lang po tayo inanyayahan ng Panginoon, mga kapatid, na makarating at pumasok sa langit, kundi inanyayahan tayo ng Panginoon at inaanyayahan tayo ng Diyos na tumira sa langit. Tanggapin ang buhay na walang hanggan, buhay na wala ng kamatayan, buhay na wala ng sakit, wala ng karamdaman, buhay na wala ng paghihirap. Sabi po ng Revelation chapter 21, mga kapatid, I think verse 4, sabi ng Biblia, sa langit, wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng pagdurusa. Yan yung lugar na iniaanyaya ng Panginoon sa atin na ating mapasok, mapuntahan, at matirahan. Amen? Therefore, ang paanyaya ng Panginoon sa atin ay isang paanyaya na hindi dapat. It is an invitation not to ignore, not to reject, and not to delay. Amen. Ito po yung paanyaya na hindi po dapat baliwalain, hindi po dapat tanggihan, at hindi po dapat iantala. Number 1, mga kapatid, ito po yung paanyaya ng Diyos sa atin not to ignore. Hindi po dapat natin to baliwalain, mga kapatid, kundi dapat ito po yung paanyaya na dapat po nating bigyan ng atensyon. Pag inaanyayahan ka ng Diyos, pag inaalo ka ng Diyos, mga kapatid, ng mga bagay na may kaugnayan para ikaw ay magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Pag inaanyayahan ka ng Diyos na maglingkod sa Kanya, pag inaanyayahan ka ng Diyos na sumunod sa Kanya, kapatid, don't ignore it. Huwag mo tong babaliwalain. Kasi may mga tao at maraming mga tao, pag inaanyayahan sila ng Diyos, mga kapatid, na maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya, mga kapatid, maraming mga tao, they ignoring God's invitation. Tignan nyo, may paalala sa atin ang Biblia. Sabi po sa aklat ng Kawikaan, chapter 1, verse 24 to 28, patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin. Pati mga saway ko, winawalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw nyong bigyang pansin. Paalala ko sa inyo. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, kung babasahin muli natin yung 24, ang Diyos ang nagsasalita rito. Sabi ni Lord, patuloy na itong aking panawagan sa inyo. So si Lord tumatawag, nananawagan. Ngunit hindi ninyo pansin. Sa Ingles, you are ignoring it. Mga saway ko. 25, winawalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw nyong pakinggan. Ayaw nyong bigyan ng pansin. Paalala ko sa inyo. 26, dahil dito, kayo'y aking tatawanan. Kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati,
28, sa araw na iyon ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Hindi po dapat natin binabaliwala, mga kapatid, ang panawagan ng ating Panginoon. Amen? You know why, mga kapatid? Kasi sabi ng Biblia, kapag binaliwala mo ang panawagan ng Diyos, darating ang panahon, pag ikaw naman ang tumawag sa Diyos, hindi kanya pakikinggan. Tandaan nyo, mga kapatid, si Lord hindi laging nakikinig. Amen. Namali po tayo sa pagkakaintindi at pagkakaunawa natin patungkol sa Diyos. Alam nyo, maraming mga tao ang interpretasyon nila sa Diyos ayon sa kanilang pag-iisip, ayon sa kanilang damdamin. Yes, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ay Diyos ng mabuti. Subalit ang sino mang mga tao na binabaliwala ang Diyos, darating ang panahon, pag dumating ang kasakunaan sa kanilang buhay, sabi ng Biblia, tatawag sila sa Diyos. Tatapat ang Diyos naman na hindi makikinig. Hindi po si pastor ang nagsabi, mismo ang Panginoon, nagpapaalala si Lord sa atin, binababalaan tayo ng Panginoon, na kapag tayo po ay inaanyayahan ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay magbalik loob sa Kanya, maglingkod sa Kanya, magpagamit ng buhay sa Kanya, talikuran na natin ang masamang buhay na meron tayo. Pag inaanyayahan tayo ng Diyos, huwag mong babaliwalain. Dahil kapag binaliwala mo at dumating ang panahon na dumating na ang mga sakuna sa iyong buhay, sabi ng Biblia, kung babasahin uli natin, mga kapatid, ang verse 27, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kundatnan kayo ng hapis at matinding dalamhati. 28, sa araw na iyon, hindi ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Naalala ko yung panahon ni Nunong Nue. Naalala ko, mga kapatid, si Nue. Sabi ng Panginoon sa kanya, Nue, sabihin mo sa mga tao, mangaral ka, babalaan mo sila, magbalik loob na sa akin, manawagan ka sa kanila, magsisi na sila, magbalik loob na sila sa akin. At yun nga ginawa ni Nue. Sabi ng Biblia, for 100 years, nangaral si Nue. Pero ang mga tao, binaliwala ang panawagan ng Diyos. Nung dumating na ang baha, ang mga tao, mga kapatid, ay napahamak. Maraming mga tao ang namatay, nagunaw nung panahon ni Nue. You know why? Nung dumating na ang baha, tumatawag sila, Diyos ko po, patawarin mo kami. Diyos ko po, iligtas mo kami. Pero sabi nga ng kanta, it's too late to apologize. Amen. Amen. Kapatid, pag tinatawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Panginoon, buksan natin ang ating puso. Pag tinatawag tayo ng Diyos magbalik loob sa Kanya, buksan natin ang ating puso. Huwag nating papagmatigasin ang puso natin. Amen. You know why? Kasi sabi ng Lord, sa araw na ako'y tumawag, sa araw na ako'y nanawagan, at binaliwala mo ko, sa panahon na dumating ang kasakunaan sa iyong buhay, ako naman ang tatawa. Sa oras at sa araw na tumawag ka, hindi mo ko masusumpungan. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, sumagot ka sa panawagan ng Diyos. Amen. Ang panawagan ng Diyos is the greatest invitation. Therefore, if it is a greatest invitation, that is an invitation not to ignore. Amen po ba? Pangalawa, it is an invitation not to reject. Ito po yung imbitasyon na hindi po dapat natin tanggihan. Tingnan nyo, ano po sabi ng Biblia? Ito po yung paanyaya na hindi po dapat natin tanggihan, talikuran, takasan. Alam nyo, may mga tao, pag iniimbitahan mo sa gawain ng Panginoon, pag iniimbitahan mo na makinig ng mga salita ng Diyos, pag sinasabi mo sa kanila, Brad, sister, kapatid, itigil mo na yung masamang buhay na yan. Brad, sister, magbigay ka na ng panahon sa Diyos. Pagtatawanan ka, tutuyain ka. Mga kapatid,
kanilang tinatalikuran, kanilang tinatanggihan ng panawagan ng Diyos. May paalala sa atin ng Biblia. Ano sabi po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, talatang 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ano sabi ng Biblia? Kung ano daw ang itinanim ng tao, yun din ang aanihin ng tao. Amen. Ano ibig sabihin? Kung ang Diyos tinanggihan mo, nagtanim ka ng pagtanggi, nagtanim ka, kapatid, ng pagbaliwala sa panawagan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, yun din ang aanihin mo. Tingnan mo, basahin natin mga kapatid, ang Mateo sa English version. Matthew chapter 10 verse 33, Amplified version. But the one who denies and rejects me before men, that I will also deny and reject before my Father who is in heaven. Ano sabi po ng Galatians 6:7? Whatever man sow, he will reap. Kung ano daw tinanim ng tao, aanihin ng tao. Tandaan niyo mga kapatid, alam niyo sa buhay nito, may mga tao nagagawa nilang itago ang mali. May mga tao nagagawa nilang, ang husay ang galing, yun ang talento nila. Yung mali, nagagawang tama. Amen? Yung pangit, napapaganda. Yung marumi, nagmumukhang malinis. May mga taong ang galing magtago ng kasamaan. May mga taong ang galing magtago ng mga bagay na di kalooban ng Diyos. Kapatid, tandaan mo, lahat ng bagay sa mata ng Diyos hayag. Bago pa natuklasan ng CCTV, 24 oras, hindi ka tatantanan. Ang mata ng Panginoon nakatingin at nakikita ang bagay na ginagawa natin. Ang CCTV, ang nakikita lang yung movement mo, yung galaw mo. Pero ang mata ng Diyos, tagos sa iyong puso, tagos sa iyong pag-iisip. Hindi mo pa ginagawa, alam ng Diyos ang laman ng isip mo. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Kaya maraming pagkakataon, maraming nagagalit sa pastor. Alam niyo kung ba't maraming nagagalit si pastor? Pambihira naman yung pastor mo. Ito po, for almost 40 years ng pagiging pastor ko dito po sa Kabuyaw. Mga kapatid, marami na po ako na-encounter. May mga kapatid, in-invite yung kanilang kaibigan. Pagkatapos sasabihin nung kaibigan niya na nag-invite sa kanya sa church, mga kapatid, pambihira ka naman. Bakit mo naman sinabi sa pastor mo na ganun yung buhay ko? Bakit naman yung message ng pastor mo saktong-sakto sa buhay ko? Alam niyo po, walang alam ang pastor sa buhay ng sino man sa atin. Teka, bakit nahahagip ang buhay ko? Kasi ipinangangaral niya ang salita ng Diyos. Tandaan mo kapatid, walang buhay na malilihim sa mata ng Panginoon. Amen. Kaya ang kasalanan, ang masamang bagay, hindi itinatago, pinagsisisihan. Hindi itinatago, tinatalikuran. Amen. 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 Kasi the more na tinatago mo, the more na tinatago mo ang mali, the more na tinatago mo ang masama, the more na tinatago mo ang mga buhay na di nakalulugod sa Diyos, kapatid, inihahanda naman ng Panginoon ang araw ng kaparusahan sa iyo. Tanda mo ang kasalanan, pinagsisisihan, hindi pinagtataguan. Ang kasalanan, hindi ipinaglalaban. May mga tao, ipinaglalaban yung mali. Pinipilit na gawing tama yung mali. Mga kapatid, kaya kita nyo, may mga tao ayaw sa ganitong gawain. Kasi pagdadalo sila, natatamaan sila Alam nyo kung ba't kayo natatamaan? Kasi gusto ng Diyos ngayon pa lang, itama mo na ang buhay mo. Amen! Amen! Alam mo kung bakit? Kasi kung di mo itatama ang buhay mo, minsang isang araw, tatamang ka ng matinding kaparusahan. Hebrews 9:27 sabi ng Bible, it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. Itinakda sa tao ang mamatay. Ako po, hindi po ako nagpastor. Kasi ayoko pong mamatay. Masama ka man o mabuti, naglilingkod ka man sa Diyos o hindi, gumagawa ka man ng mabuti o hindi, lahat tayo mamamatay.
Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, lahat pala naman tayo mamamatay. Ano pang kabutihan ng gumawa ka ng mabuti? Abay, sabi ko, malaki. Kasi kung mamamatay kang gumagawa ng mabuti, i-reward ka ng Diyos. Amen? Pero kung mamamatay kang gumagawa ng masama, parurusahan ka ng Diyos. Tandaan natin, ang buhay, hindi lang patungkol sa mundong ito. Ang namamatay lang yung ating katawan, pero yung tunay na tayo, which is yung ating kaluluwa, lilipat at lilipat sa kabilang buhay at tatanggapin ang bunga, resulta ng naging buhay dito sa lupa. Amen? Kaya pag tinatamaan ka, itama mo na. Amen po ba? Amen po. Sabi mo sa katabi mo, yun ang tama. Pag tinatamaan, itama mo na. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So sabi ng Bible, mga kapatid, so therefore, kung ano daw tinanim ng tao, aanihin. Nireject mo si Lord, tinatawag ka ni Lord, maglingkod ka na sa Kanya. Halika na, sabi mo, ayaw ko. Yung ayaw mo na yan, minsang isang araw, may magsasabi sa'yo, ayaw ko rin sa'yo. At yan ay si Lord. Sabi ng Bible, kung babasahin uli natin sa Amplified Version ng Matthew chapter 10, verse 33, but the one who denies and reject me before men. Sabi ni Jesus, si Jesus po nagsasalita, he who deny me and reject me before men, I will also deny him and reject him before my Father. Sabi ng Mateo 7:23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Ayun na. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Tatandaan nyo, ang pinakamasamang rejection, pagtanggi na matatanggap natin sa buhay, hindi yung tinanggihan ka ng jowa mo. Hindi yung tinanggihan ka ng iniibig mo, nililigawan mo. Hindi yung tinanggihan ka ng ina-applyan mong trabaho. Hindi yung tinanggihan ka ng sino mang tao. Kasi dito sa buhay nito, pag tinanggihan ka, pwede kang makabawi. Alam nyo, marami akong tao, kilala, karanasan, tinanggihan sila ng magagandang oportunidad, pero hindi sila sumuko. Ngayon, ang ganda ng buhay. Amen? Mga kapatid, pag ang Diyos ang tumanggi sa'yo, wala ka nang pupuntahan, isa lang ang Diyos. Pag tinanggihan ka ng isang kumpanya, makakahanap ka pa ng isang kumpanya. Tama? Pag tinanggihan ka ng isang babae, marami pang babae. Tama? Pag tinanggihan ka ng isang lalaki, marami pang lalaki. Pag tinanggihan ka ng isang employer, marami pang employer. Pero pag tinanggihan ka ng Diyos, isa lang ang Diyos. Saan ka pa pupunta? So don't reject God in your life. Amen. So therefore, if God's invitation is the greatest invitation, therefore God's invitation is an invitation not to reject. Panghuli, church, it is an invitation not to delay. Ito po yung paanyaya na hindi po dapat natin iantala. Tignan nyo, sabi po ng aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 6, talatan 2, sapagkat sinabi niya, sa kasalukuyang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Sabi ng Biblia, mga kapatid, behold, salvation is now. Mga kapatid, ang paanyaya ng Diyos, huwag niyo pong aantalain. Huwag niyo sabihin, sige, saka na lang. Alam niyo po, in my almost 40 years in the ministry, marami po akong nakita. Mga kapatid, nung inaanyayahan ko na maglingkod sila sa Diyos, sumunod sa Diyos, magpagamit ng buhay sa Diyos, inantala nila, saka na lang. Pag may time na ako, alam niyo, nung dumating yung panahon, tinamaan sila ng cancer, namatay yung kalahati ng kanilang katawan. Tapos lumapit sa akin, Pastor, pwede mo po ba akong ipag-pray? Alam niyo, nung pinag-pray ko, pangalawang punta ko sa bahay, nangusap si Lord sa akin. Sabi ng Lord sa akin, huwag mo na siyang ipanalangin, mamamatay siya. Alam niyo, may dito po sa Dismo, may pinag-pray po ko dyan.
mga kapatid, tinamaan ng cancer yung kanyang bato. Na-damage yung kanyang bato, babae siya. Kasusugal. Alam niyo mga kapatid, nung siya'y pagpipray ko na, nangusap si Lord sa akin. Sabi ng Lord sa akin, wag mo na siyang ipag-pray. Kasi po, tayo naman, ang trabaho lang natin, ang parte lang natin, humiling sa Diyos. Diyos pa rin naman ang magsasakatuparan ng hihilingin mo sa Kanya. Amen? So humingi ako sa Diyos ng kagalingan para sa taong yun. Alam niyo po, sa aking pagpapastor, marami akong karanasan, nakita ko ang himala ng Diyos. Andito ba si Brother Minik? Meron dito mga kapatid, bata pa lang siya. Karga-karga ko, wala na siyang buhay. Nandito yung nanay niya. Si Minik, nandito ba? Mga kapatid, taas ang kamay ni Minik. Patay na po siya. Sabi ng nanay niya, Brother, pwede bang ipag-pray mo yung anak ko? Nung hinawakan ko yung anak niya, lantang gulay. Mga kapatid. Pero sa pananampalataya, pinag-pray ko siya yung isip ko. Sabi ng isip ko, wala nang pag-asa ang batang ito. Pero sabi ng pananampalataya ko, mabubuhay ang batang ito. Sabi ko doon sa nanay niya, nang kasama niya, mga kapatid, si Brother Minik ay isa sa pangunahing kasangkapan ng Diyos din sa ating gawain sa Dismo, lalo sa mga bata. Mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, sabi ko matapos kong ipag-pray, tinakbo sa ospital. Sabi ko doon sa nanay, dalhin niyo po sa ospital para malaman niyo lang po kung bakit nagkaganyan yung anak ninyo. Pero pinagaling na po siya ng Lord. Sabi nung nanay, nung binubuksan pa lang ang pintuan ng emergency room dyan sa kanlubang, yung anak niya nagkaroon na ng buhay. Amen. Binuhay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pero marami po akong pinag-pray din. Nilapit sa akin, Pastor, pag-pray niyo po, gusto kong mabuhay ang aking mahal sa buhay. Pinag-pray ko, kinabukasan, patay. Sino gusto po ang humingi ng panalangin sa akin ngayon? Amen. Alam niyo po, ang kakayanan ko lang, alam niyo po sa aking pagpapastor, kung ba't po ako nagpastor, marami po akong karanasan. Nakita ko po, cancer na binuhay pa ng Diyos. Meron po ako nakita, dito po sa Realica Cup, meron dyan, may cancer sa ulo. Iniuuntog niya ang ulo niya sa pader sa sakit. Mga kapatid dyan sa Realica, sila po yung mga unang tao na ipanalangin ko sa Panginoon, na pagministiran ko sa Panginoon. Alam niyo po, siguro that was mga 1992 something, because nung dumating po ako sa Pulo, 1989. Batang-bata pa, malago pa po buhok ko, natatalian ko pa po buhok ko noon. Ngayon po, hindi na po. Alam niyo po, nung time na yon, may lumapit sa akin, sabi sa akin, Brother, pwede niyo bang, kasi naggagawain kami sa Realica, narinig nila na nagpipray sa mga may sakit. Brother, pwede bang yung kapatid niya dumadalo sa gawain, pwede ba natin ipag-pray yung kapatid ko? Sige po, puntahan natin. Alam niyo po, pinag-pray, yung taong yon, isang buwan na po, na halos mamatay-matay na, pero nung pinag-pray, pinagaling ng Panginoon. Amen? Marami po ako nakitang pinagaling ng Diyos. Pero alam niyo po, may karanasan ako dito sa Dismo, nung ipag-pray ko yung babae, sabi ng Lord sa akin, wag mo na siyang ipag-pray. Alam niyo po kung bakit? Kasi itong babaeng ito, binigyan ng Diyos ng maraming pagkakataon para mabuhay, pero binaliwala ang kabutihan ng Diyos. So sabi ng Lord sa akin, gagamitin ko siyang patotoo na ang sino mang binabaliwala ako, ang sino man na hindi pinahahalagahan ng aking kabutihan, tatawag sila sa akin, pero hindi ko sila pakikinggan. Namatay yung babae. At sabi ng Panginoon, gagamitin ko siyang patotoo para patunayan na ako ay Diyos na humahatol sa mga taong binabaliwala ako. Mga kapatid, mga mananampalataya, wag po nating i-delay. Wag po natin sabihin, bata pa ako. Tayo po ay nalulungkot. Ewan ko kung nandito sila, Sister Baby. Mga kapatid, yung anak po nila at the age of 35 years old, si MC, nagsasuffer ngayon ng isang cancer. Mga kapatid, na talagang sobrang sumasakit sa kanyang katawan. Batang-bata at the age of 35 years old, mga kapatid. Ang bilis ng pagkalat ng cancer, mga kapatid.
nung na-diagnose ng cancer, na cancer pala yung tumama sa kanya, mga kapatid, halos 1 buwan lang. Halos 2 linggo pa nga lang, mga kapatid, yung sunod-sunod na nasakit na kanyang nararamdaman. At pinuntahan namin kagabi, sabi ko sa kanya, MC, ang Diyos na lang ang tanging pag-asa natin. Pero ang Diyos pwedeng hilingan. God is the God of second chance. Mananalangin ako, pero Diyos pa rin ang magpapasya. Kaya sabi ko sa kanya, MC, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ko ng panibagong pagkakataon, maglilingkod ako sa iyo, magpapagamit ako ng buhay sa iyo. Sana wag kang dumating sa ganyang kalagayang kapatid, binibigyan ka ng Diyos ng magandang pagkakataon, pero binabaliwala mo. Amen. 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 Yung kapatid natin umiiyak. Gusto niyang bumangon. Pinipilit niya. Sumunod siya sa panalangin para tanggapin si Lord. At sabi ko sa kanya, MC, sa pag-iisa mo, makipag-usap ka sa Lord sapagkat ang Diyos ang magpapasya. Siya ang kumukuha. Siya rin naman ang mag-aantala. Amen. Pero sabi ko, MC, God is the God of second chance. Amen? Mga kapatid, magtitiwala ako at mananampalataya ako sa Diyos. Paghagalingin ka ni Lord, pero si Lord pa rin ang magpapasya. Pero kapatid, wag na sana nating hintayin ang ganyang panahon na nakaratay na tayo sa higaan, may sakit, may karamdaman, wala nang magawa para sabihin natin, Panginoon, bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Amen po ba? Amen po ba? God invitation is an invitation not to ignore, not to reject, and not to delay. But rather, it is an invitation to accept. Amen. Ngayong hapong ito, inaanyayahan tayo ng Diyos. Una, tayo na mga mananampalataya. Inaanyayahan tayo ng Diyos, maglingkod tayo sa Panginoon, magpagamit tayo ng buhay sa Lord. Amen. Amen. Huwag niyong baliwalain ang panawagan ng Diyos. Huwag niyong kalilimutan, kapatid, ang Kawikaan, chapter 1. Nang sabi ng Panginoon, nung araw na ako'y tumawag, nung araw na ako'y kumakaway, di mo ko pinansin. Nung araw na tinatawag kita para magpagamit, di mo ko pinapansin, binabaliwala mo ko. Sabi ng Galatia, kung ano tinanim ng tao, aanihin niya. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, those who reject me before men, I will also reject them before my Father. For what man sow, he will reap. Amen. Kapatid, ngayong hapon, this is the day of salvation. Kung may yung po mga invited dito ngayong hapon, isa lang po ang gustong sabihin sa inyo ng Diyos, may langit na inihanda ang Panginoon sa atin sa langit. Amen? May langit na inihanda ang Diyos para sa atin. Amen. At ang langit na yan ay lugar na sabi ng Biblia, walang kamatayan, walang pagdurusa, walang paghihirap. Hindi masama magpayaman, magpaganda ng buhay sa lupa. Hindi po masama. Pero mas maganda, mayaman ka na sa lupa, maganda na buhay mo sa lupa, may magandang buhay ka pa sa kabilang buhay. Amen. 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 Hallelujah.